I'm so excited today about the message that I want to share with you. It's about worship is about praise. Ito po ay hindi masyado ng nabibigyan din sa mga pulpit, ano, lalo na po pag ang church ay medyo matagal na. But nais ko pong balikan natin ang mensahe na ito, ang kahalagahan po ng pagpupuri sa Diyos at pagsamba. Ito po ay isa sa napakahalaga na bagamat hindi minsan napapagbigyan ng pansin ng mga mananampalataya in our time, pero ito po ay napakahalaga. No? At makikita po natin ang mga kahalagahan nito. Ano ang kaya nitong gawin, ano ang mga pwedeng ibunga nito o mga bunga nito sa ating buhay. So my message is about unleashing God's miracles through radical worship. Okay. So I use the word radical, ano? Sabihin radical, alam nyo, ginagamit po ito doon sa mga nagpipikit, mga nagrarally, mga radikal. Sabihin, hindi karaniwan. No? Hindi ito karaniwan na ginagawa. Tayo ay nabuhay bilang Pilipino, lalo na po sa ating bansa. At hindi ito ang karaniwan nating namulatan na pagsamba. Hindi ito yung ating ginagawa. Lalo na po ako ay namulat na sa isang traditional na simbahan. Bagamat hindi naman ganon kaaktibo ang aking mga magulang sa relihiyon, pero nakakapag-church din naman po ako noon. Lalo na pag may mga namamatay, nasama sa libing, ano, pag may binyagan, kasalan. Pero nung ako during my elementary time, siyempre, meron po kami mga subject na, at obligado kami na magsabi kung ikaw'y nagsimba ng araw ng linggo. Kaya paminsan-minsan, nakasisimba ng araw ng linggo. But hindi yung katulad ng aking ginagawa ngayon na pagsamba, ang aking kinamulatan. Ano? Dito po sa 2 Chronicles o ikalawang Kronika, chapter 2, verse 1 to 30. Ito po yung ating pag-aaralan. If you have a Bible, you can open your Bible. Kung kayo may mga application sa inyong mga cellphone, you can open your cellphone. Okay. Yan. 2 Chronicles. Okay. So, atin po itong tatalakayin at atin pong titingnan paano po si King Jehoshaphat ay tumugon sa isang paparating na panganib sa kanilang kaharian. At mahalaga pong aral na ating matutunan kung paano yung radikal at isang napapanahon o makabagong pagsamba. Maybe actually sa Diyos naman po walang bago. Sa atin lang pananaw bago, no? Yung kakayahan itong magbukas ng himala ng Diyos sa ating mga buhay. Yes. Praise and worship can unleash or can open, or it is the key para maranasan natin ang patuloy na himala ng Diyos. It's one of the keys. No? In 2 Chronicles chapter 2 verse 1 to 4, basahin natin, pagkatapos na ipaglaban ang mga Moabita at mga Amonita kasama ng ilang mga Meyoneo kay Jehoshaphat. Jehoshaphat is the king of Judah. Nung panahong yon, nahati po noon ang Israel at ng Judah. Pero may mga taong pumunta kay Jehoshaphat at nagsabi, napakarami pong sundalo ang papalapit upang lusubin kayo. Sila'y galing sa Edom. So, Edom is another country, ano? Kung inyo pong natatandaan, yung si Jacob at Esau, si Esau, yun ang pinagmula ng lahi ng Edom. Na ngayon ay tinatawag, alam ko ito yun ng Iran. No? Okay. Sa kabila ng bahagi ng, Jordan, I think Jordan. Sa kabila ng bahagi ng dagat na patay, naroon sila sa Hazason Tamar, na tinawag ding En-Gedi. Natakot si Jehoshaphat at dumulog siya sa Panginoon. At nag-utos siya na mag-ayuno ang lahat ng taga-Juda. Sabi ng verse 4, kaya nagtipon ang mga tao sa lahat ng bayan ng Juda upang humingi ng tulong sa Panginoon. Okay. So ang kwento po ay ating pasisimulan kay King
Jehoshaphat at sa mga taga-Juda. Sila po ay, ano po ang sabi, ano sa ating binasa, naharap sila sa isang labis na panganib o malaking pagsubok. No? Malaking pagsubok, bakit? Napapalibutan sila ng mga kaaway. At paparating ang kanilang mga kaaway. No, nagkaroon ng koalisyon. Parang parang eleksyon din, no? Merong koalisyon, no? Nagkaroon ng pagsasama-sama, pagkakampihan ang mga kalaban ng Juda at ng Israel. At ito ay malaking banta sa buhay, hindi lamang kay Jehoshaphat, kundi sa buong kaharian, sa buong mamamayan. Diba? Katulad din po ng pandemya nung dumating ang COVID, hindi lamang ito banta sa ilang tao, ito'y banta sa bawat isa sa atin. Banta ito sa mga may tinatawag na karamdaman, mga taong mataas ang presyon, may sakit sa baga. At kahit po walang sakit, ito'y isa ring malaking banta. Banta ito hindi lamang sa mga karaniwang tao, hindi lang sa mahirap, kahit mayayaman. Actually, ang unang namatay ay mga mayayaman. No? Siguro, baka sila yung unang tinamaan. No? Bihira nga po ang nabalita akong namatay na taga-squatter area o nasa mga Islam area. Yung bang maghapon, isa ng linggong hindi naliligo. Bihira nabalita akong namatay. Mas marami, siguro baka hindi na naman nababalita, pero alam natin. At hindi lamang ito namili, kundi lahat ay nagkaroon ng takot. Ibang klaseng labanan, pero ganun din sina Jehoshaphat during their time. No? Hindi man ito COVID, pero nagkaroon ng koalisyon ng mga kalaban. Mubayita, lahat ng mga Ait sa kanilang paligid, nagsama-sama para lusubin sila. At anong magagawa ng isang maliit na kaharian na magsama-sama ang mga higanting bansa? Kung kayo ay nasa panahon ni Jehoshaphat, sa palagay niyo matatakot din kayo. Kung ako'y naroroon, sigurado matatakot din ako. Matatakot tayong lahat. So, nakarelate tayo sa kalagayan ni Jehoshaphat. So, yung labis na kahirapan ng sitwasyon na hindi mo alam kung saan ka pupunta. May pera ka, wala, hindi ka naman makalabas ng bahay. No? Minsan may sakit. Dati, ito ay paulit-ulit ng binabanggit natin. Kapag ang tao ay mayroong naramdaman, magpo-post sa Facebook, I'm not feeling well. No? May sipon ako, may ubo. Pero during that time, palagay ko 2 taon wala yatang nakakaubot, nakakasipon. Wala nagpo-post eh. Kasi pag nag-post ka, pupuntahan ka ng barangay at ikay kukuhanin. No? Kaya wala nagpo-post. So napakahirap. Sabi ng iba'y lahat ay healthy, pero ang totoo, lahat ay natatakot. No? Lahat ay natatakot. Naglakas lamang ng loob nung nagsimula ng bakuna. Pero ang iba naman natakot pa rin sa bakuna. Lahat na kinatakutan, magutom, karamdaman, mamatay, natakot para sa kanyang mahal sa buhay. Ano pat ang takot ay naging palasak sa buong mundo, hindi lamang sa mga Pilipino. Ang mga tao ng Diyos, kahit po yung mga tao ng Diyos sa Bible, sa panahon ni Jehoshaphat, sila'y natakot. Pero ano pong kanilang ginawa? Sila'y nanalangin at nag-ayuno. At ito po ay mahalaga. Ibig sabihin, pag sinabi po ng Bible na nag-ayuno, nanalangin, ibig sabihin sila'y nagpakumbaba, sila'y nagbalik loob sa Diyos. Di ba? Kapag nakakita tayo na nag-ayuno, ang ibig sabihin po yan, nagpapakumbaba ang mga tao. Sila'y ibinababa nila kanilang sarili, humihingi sila ng tawad, inaalam nila, ini-evaluate nila kanilang sarili, na sila'y nagbubulay-bulay, baka meron kaming kasalanan na gawa na hindi namin nalalaman, at sila'y humihingi ng tawad sa Diyos. At pag sinabi nag-aayuno, hindi lang sila nananalangin, kundi hindi pa rin sila kumakain. No? Hindi pa rin sila kumakain. 1 araw, 2 araw, naalala ko nung kami bata, kami mag-asawa, malimit, inahamon ko siyang mag-ayuno. Dahil ako nga po ay nagpastor at napag-aralan ko sa Bible, mahalaga pala ang pag-ayuno. Lalo na kung ikaw may mga gusto mong lumakas ang iyong spirit, gusto mong palakasin ang iyong pananampalataya, gusto mong ito ay lalong ma-develop, kailangan mo na mag-ayuno. Kaya inuobligan ko siyang mag-ayuno. Minsan alam ko naguguto ang asawa pero wala siyang magawa. Hindi kami magluluto. Huwag ka na magluto. Huwag kang bibili. Pwede lang natin inumin ay tubig. Kami nag-aayuno. Nung kami magkaanak, pinag-aayuno ko rin kahit mga batang bubuwanin. Kung kayong kakain.
pagdating ko na alas 12 dahil hindi nakain tubig lamang, naiyak na ang mga bata. So pag alas 3, naiyak na rin Sister Estela dahil naawa sa mga bata. Hindi naman masabi sa akin, ako naman, kaya sabi ko, sige, pakainin muna. Kinukwento ko yan sa aking mga kaibigang pastor at tawa ng tawa. No? Ganun ako karelihiyoso noon. Nung bago akong nakakilala sa Panginoon, nung bago ako nagpapastor. Pati mga anak ko, pinag-aayuno ko. No? Bawal kumain. Alam niyo dito sa Bible, hindi lamang sila nag-ayuno, pati mga hayop, hindi nila pinakain. No? Hindi nila pinakain. Ang kanila pong pagpapakumbaba sa harap ng Diyos, ito po ay isang mahalagang hakbang para makamit ng tao ang tagumpay. Amen? So, kailangan po natin, sa anumang pagsunod sa Diyos, importante po yung mapagpakumbabang puso. Mahirap pong sumunod sa Diyos hanggat meron tayong reserbasyon sa ating puso. At ang reserbasyon po hindi dahil sa paniniwala. Ito kasi sometimes yung pride. Sabihin po natin, pride. Hindi po yung sabon, ha? Pride. Pride. Hindi rin po yung prito, no? Yung pride, yung ating ego. Yung bang, pwede namang hindi. Yan. Okay na to. Lalo na po pag ito'y meron kang sinisita o pinapagawa sa'yo na nahihiya kang gawin. No? Naalala ko ngayon, nung panahon po nung una, hindi pa po dumating ang pandemya. Usually po, yung mga Christian, kapag meron po mga pasahod o mga pinamimigay ang barangay, sila po yung hindi halos pumipila. Kasi ang paniniwala ng mga Kristiyano, at tunay naman yun, na kami pinagpapala ng Diyos, hindi kami pinababayan. Kahit mahirap ang buhay, kami sa Diyos lang umaasa. Kaya pag minamimigay, nahiya silang pumila. Parang pakiramdam nila, kami nagkakasala. Ala ko ba'y meron kayong Diyos? Bakit kayo makikipila sa pasahod sa barangay? Kaya hindi pumipila. No? Bihira. Nung magkaroon ng pandemya, ganun pa rin. Kahit dumarating, lalo na po sa mga area na merong kalamidad, binagyo, binaha, karaniwan yung mga Kristiyano, sila yung hindi pumipila. Nahihiya. No? Pero ang totoo, wala namang kasalanan. Sapagkat wala kang makakain. Nung nagpandemya, ganun din. Pati mga pastor, may nag-aalok ng tulong, yung iba'y nahihiyang tumanggap. Sabi, nakakahiya naman. Baka sabihin, pinababayaan kami ng Diyos. Pero, nung bandang huli, medyo pumipila na rin. Dahil nagugutom na wala nang supplies. So, minsan po kasi, hindi dahil sa pananampalataya, because of pride. Dahil nagkakaroon silang tinatawag na pride na baka masabing nasaan ang iyong Diyos. Minsan iba po yung pride, pero minsan kailangan natin tanggapin ang isang katotohanan. No? Minsan may mga pangyayari sa ating buhay. Katulad ni na King Josaphat, kailangan nilang tanggapin ang katotohanan na sila'y palilibutan at lulusubin ng kanilang mga kaaway. Alam nila kung ano ang kanilang pinagmulan. Alam nila ang Diyos ay makapangyarihan. Alam nila kung paano tinulungan sina Moses, paano nila ginapi ang mga kaaway. Alam ito ni Josaphat. Alam niya paano tinalo ni David. Sabi nga nung ating awit kanina, paano tinalo ni David si Goliath. Alam nila ang Diyos ay makapangyarihan. Pero this time, sila naman ang nilusob. Are you listening? At sila ngayon ay natatakot. Kaya buong pagpapakumbaba, sinabi ni Josaphat, kailangan natin manalangin at mag-ayuno. At anong nangyari? Lahat ng tao, lahat ng buong kaharian, sila'y nag-ayuno. Lahat sila'y nagpakumbaba. At alam naman natin yung po ang susi ng simula ng tagumpay. Amen? Hallelujah. So, ang tawag po doon, the desperate intercession and humble acknowledgement. Ibig sabihin, panalangin na may malalim na pananampalataya at merong kababaang loob. Importante po yun. Kapag tayo po ilalapit sa Diyos, kailangan po lumapit tayong sincero. Ibig sabihin, tunay, walang pagpapaimbabaw. Kailangan ganap, sakdal ang ating pananampalataya. Kailangan po meron tayong kababaang loob. Sabi po ng 2 Chronicles chapter 5, verse 20 to 12. Basahin po natin. Tumayo si Josaphat sa harapan ng mamamayang ng Juda at ng Jerusalem doon sa harap ng templo ng Panginoon. Sa harapan ng bagong bakuran nito at nagsabi, O Panginoong Diyos ng aming mga ninuno. Alam ni Josaphat, kayo po ang Diyos na nasa langit.
Kayo ang namamahala sa lahat ng kaharian sa mundo. Makapangyarihan po kayo dahil walang makalalaban sa inyo. So, hindi ibig sabihin ay wala kang pananampalataya kapag ikaw ay lumalapit at humihingi ng tulong kanino man. Yun ay pagpapakita, nagpapakumbaba, umaasa ka. Naalala ko kagabi kami sa aming family devotion. Yung mensahe ni Bata, ni Kenneth, tungkol din sa pagpapakumbaba doon sa babaeng dinudugo. Wala na siyang alam nyo, tunay yun, hanggat tayo meron pang maasahan, ay, medyo nandun pa yung, may asa ka pa, may pera ka pa sa bulsa. Pero during the pandemic, may pera ka nga, wala ka namang mapapabili. Kaya yung mga taong, hindi ako lalapit sa aming barangay, hindi ako hihingi ng tulong kanino man. May pera ako, malakas kami, marami kami, pero bawal nun ang lumabas. Kaya napilitan ng mga taong humingi ng tulong, at wala tayong magawa. Tinuruan tayo nung panahon ng pandemya, paano ang tunay ng pagpapakumbaba. Kailangan natin, pagdating ng, ibig sabihin, pinakita ng Diyos, hindi sapat ang pera, hindi sapat ang iyong pinag-aralan, hindi sapat ang anumang meron ka sa panahon ng mga pagsubok. Minsan, katulad din po ng babaeng dinudugo sa Bible, lahat na ng doktor at napuntahan na niya, wala na siyang alam na pwedeng gawin. Naubos na ang kanyang kayamanan. Wala na siyang alam gawin. Kaya natuto siyang magtiwala, lumapit sa Diyos. Katulad na ni Diyos sapat, wala na silang alam. Alam lang nila yung Diyos na pwede nilang lapitan, yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Wala na eh. Pero hanggat may nakikita pa silang matitipuno sa kanilang malakas sila, hindi pa rin sila lalapit sa Diyos. Kasi meron ka pang ipinagmamalaki. So, ang paglapit sa Diyos, sa panahon man ng iyong kasaganaan, pwede ka pa rin magpakumbaba. Pwede pa rin. Kailangan pag lumapit sa Diyos, kalimutan mo anumang meron ka. Huwag kang magtiwala sa anumang bagay na meron ka sa iyong buhay kapag tuwing ikay lalapit sa Diyos. Sabi nga ni Haring David, remember Haring David, nung siya'y lumapit sa Diyos, nung siya'y sumamba sa Diyos, ano pong ginawa ni Haring David? Hinubad niya kanyang damit pagiging hari. Hinubad niya, bakit niya ginawa niyo? Bakit niya ito ginawa? Upang ipakita ang tunay ng pagpapakababa. Pagdating sa pagsamba, walang hari, walang pinuno. Kahit pastor, pagdating sa pagsamba, pare-pareho lang tayo sa Diyos. Amen? So, ito'y ginawa ni King Jehoshaphat. O Diyos namin, hindi ba't itinaboy ninyo ang mga nakatira sa lupaing ito sa magitan ng inyong mga mamamayan? At hindi ba ibinigay ninyo po ito sa kanila ng mga lahi ni Abraham na inyong kaibigan? Para maging kanila magpakailanman, nakatira po sila rito at pinatunayan ng templo. Pinatunayan ng templo para sa karangalan ng iyong pangalan. Sinabi nila, let's continue, kung may sakunang darating sa amin, gaya ng labanan, kasamaan, tagutom, templo, at kung saan pinararangalan kayo, hihingi kami ng tulong sa inyo, sa aming kahirapan, at pakikinggan nyo kami at ililigtas. So, see? Makikita natin kung ano yung pananampalataya nila. Wala silang ibang lalapitan, sabi ni King Jehoshaphat. Kung ating i-apply sa ating panahon, maaaring tayo nakaranas. Hindi man ito eksaktong kapareho ng isang labanan meron si Jehoshaphat. Pero binanggit niya, tagutom, kahirapan, karamdaman, minsan pangailangang panlapi, pantuition, malapit na naman ang pasukan, pambayad sa bill, sakit, karamdaman, anumang labanan natin kinaharap, sabi ni King Jehoshaphat, alam ko, Panginoon, ikaw lamang ang aming tagapagligtas. Sabi ng verse 10, ngayon nilulusog kami ng mga tao mula sa Amon, Moab, at bundok ng Seir. Noon ang mga teritoryo nila ay hindi ninyo pinapayagang sakupin ng mga Israelita nang lumabas sila sa Ehipto. Kaya umiwas ang mga Israelita sa kanila at hindi sila nilipol. Tuloy, hanggang 12. Pero ngayon, masdan ninyo po ang iginanti nila sa amin. Nilulusom nila kami para itaboy kami sa lupain na inyong ibinigay sa amin bilang mana. Sabi ng verse 12, O Diyos namin, hindi niyo po ba sila parurusahan? Sapagkat wala kaming kakayahang pumarap sa napakaraming sundalo na lumulusob sa amin. Inamin ni Jehoshaphat, wala kaming kakayahan. At hinamon niya ang Diyos, Panginoon, lumalapit ako sa iyo. Wala kaming ibang pwedeng asahan kundi ikaw. So sa paglapit sa Diyos, dapat meron tayong ganong attitude, yung totoong nagpapakumbaba. Amen? Then, sabi ng huling sentence,
Hindi po namin alam kung ano ang gagawin namin. Pero isa lang ang pwede nilang alam na pwedeng gawin. Magtitiwala kami sa iyo. Hallelujah. Magtitiwala kami sa iyo. So, makikita natin sa panalangin ni Jehoshaphat, kinilala niya na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Siya ang Diyos na nagliligtas. Siya ang Diyos na kayang tumugon sa pananampalataya at hindi ito nakabatay kung ano ang meron ang tao, kundi ito ay nakabatay sa karakter, sa kakayahan, kung ano ang katangian meron ng Diyos. Hindi sa iyong kakayahan, hindi sa iyong pag-uugali. Sa paglapit sa Diyos, huwag mo isipin, Lord, ako na may mabait sa iyo. Hindi yun ang importante. Ang importante, yung pagtitiwala sa Panginoon. Kahit ikaw ang pinakamasamang tao, kung matuto ka magtiwala sa Diyos, nandyan ang kamay ng Panginoon para abutin ka. Ang kailangan, lumapit tayo, may pagpapakumbaba at pananampalataya. Amen? Deep intercession. Kailangan. So, ipinapakita po dito yung kanilang kahinaan. At ang una nilang tagumpay ay hindi yung sila'y tinulungan ng Diyos. Merong isang labanan kasi na minsan hindi natin nakikita, na hindi natin agad napapagtagumpayan. Alin po yun? Yung ating kahinaan. Minsan yung ating pride, yung ating pagmamalaki. At doon ipinakita ni Jehoshaphat, yun ang unang labanan. Hindi ang mabigat nilang kalaban ay ang mga Amonita. Sinabi niya, kayang-kaya namin, kaya-kaya niya ng Diyos. Di ba? Lahat yan, kaya kami iligtas. Ang mabigat na labanan, kaya sila nagpakumbaba, kaya sila mag-aayuno, yung kanilang sarili, yung pagpapataas, yung pagtitiwala, yung pride, yung ego, yung kanilang, yung alam nila na hanggat meron pa sila kayang gawin, gagawin nila. Pero si Jehoshaphat, pinakita nila dito, wala silang magagawa kung ang kanilang sariling lakas lamang kanilang gagamitin. Ang ganitong uri ng panalangin ay nagtuturo sa atin na lumapit sa Diyos na may ganap na pag-alaala at pag-aalay ng anumang sitwasyon na ating kinakaharap. So, sa magitan po ng ating kalooban na kailangan nating maging handa kung ano ang pwedeng gawin ng Diyos sa atin, kailangan nating magpakumbaba. Amen? Kailangan natin ng isang ganap na pagpapakumbaba. Dito po sa 2 Chronicles chapter 20 verse 13 to 17, the prophetic word and divine assurance. Ang mga salita ng o mga hula o mga salita ng Diyos at pinakita ng Panginoon yung katiyakan. Sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 13 to 17, habang nakatayo roon ang lahat ng lalaking taga-Juda, kasama ang kanilang mga asawa at anak, at kanilang mga sanggol, pinatnubayan ng Espiritu ng Panginoon, si Jehazael. So, merong isa pong karakter na binanggit, si Jehazael, na puspos o pinatnubayan ng banal na Espiritu, nakatayo roon kasama nila. Si Jehazael ay anak ni Zacarias. Si Zacarias ay anak ni Binaya. At si Binaya ay anak ni Jeiel. At si Jeiel ay anak ni Matanya na Libita at mula sa angkan ni Asap. So, isang Levites. Sabihin, isang lingkod ng Diyos. Pag sinabing Libita, mga pare, angkan ang mga naglilingkod sa ating panahon. Mga pastor, mga minister, worshiper. Sila yung naglilingkod sa templo. Sinabi ni Jehazael, makinig po kayo, Haring Jehoshaphat, at lahat kayong nakatira sa Juda at Jerusalem. So, pinagtubayan ng Holy Spirit, bakit? Nagpakumbaba ang buong Israel, ang buong Juda. Pinangunahan ng hari. At dahil doon, kumilos ang banal na Espiritu. At merong isang ginamit ang Panginoon, si Jehazael. Ang sabi ng Bible, sinabi ni Jehazael, makinig po kayo sa akin, Haring Jehoshaphat, at lahat kayong nakatira sa Juda at Jerusalem. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong matakot. So, nagsalita ngayon ng Diyos sa magitan ni Jehazael. A prophetic word. Hula kapahayagan mula sa Diyos. Direktang sinabi ng Panginoon, ginamit sino? Si Jehazael. Tandaan po natin,
Every time po ang Diyos ay mangungusap. Yes, God can use the asno, the donkey, the roaster, circumstances. Pero tandaan po natin, ang Diyos gumagamit din ng mga spokesperson, mga propeta, propetisa, o mga taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos para sabihin ang kanyang salita. At dahil nagpakumbaba sila, bumaba ang banal na Espiritu at isang lalaking ginamit ng Panginoon si Jezreel at sinabi, anong sabi? Sinasabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong matakot o manlupaypay dahil sa napakaraming sundalo ito. Dahil ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo kundi sa Diyos. The battle belongs to the Lord. Hindi inyo ang labanan. Are you with me? Hindi inyo ang labanan. Yung labanan na inyong nakikita, yung inyong karamdaman, yung inyong kahirapan, yung mga bayarin, kung tutuusin, dapat hindi yan atin labanan. Dapat labanan yan ng Diyos. Kaya sabi ni Jezreel, hindi yan inyong labanan. Bakit po sinabi nito ni Jezreel? Kasi napagtagumpayan na nila yung isang labanan na kailangan lang pagtagumpayan. Alin yung pagpapakong baba. Kinilala nila na kalang sarili, wala silang magagawa. Are you listening? Sabi ng verse 16, bukas puntahan nyo sila. Makikita nyo sila naaahon sa ahunan ng Ziz at sa dulo ng kapatagan papuntang disyerto sa Jeruel. Sabi ng verse 17, sa verse 17, hindi na kailangan pang makipaglaban pa kayo. Imagine. So, hindi na kailangan makipaglaban. So, ang tingin ng una nila, mapalibutan kami, natatakot kami. Mabigat na laban ito, anong magagawa namin? Pero sa tingin ng Diyos, wala kayong gagawin. Hindi nyo kailangang makipaglaban because the battle belongs to me, ang sabi ng Diyos. Ang labanan ay akin. Ang kailangan yung kalabanin ng inyong sarili. No? Magpakumbaba. Sometimes, this is the problem. Hinahanap natin ang solusyon kung saan-saan. Pero minsan ang solusyon nasa sa atin din. Yung ating papapakumbaba sa harap ng Diyos. Yung ating desperate faith. Kailangan tanggapin mo, ikaw ay desperado. Pag sinabing desperado, yung bang wala ka ng ibang aasahan. Di ba ang taong desperado, sabi, kahit sa patalim kumakapit, dito, sa Diyos ka lang kakapit. Amen? Are you with me? Naintindihan po ba natin? Okay, let's continue. Maghanda lang kayo at magpakatatag at masdan ninyo ang katagumpayan na gagawin ng Panginoon para sa inyo. Kayong mga taga-Juda at mga taga-Jerusalem, huwag kayong matakot at manghina. Harapin nyo sila bukas at ang Panginoon ay sasama sa inyo. So that is the word from God. Napakalinaw, specific, maliwanag, sinabi ng Diyos, maliwanag pa sa sikat ng araw. Sinabi ng Diyos, ang labanang ito ay sa akin. Bukas, makikita ninyo, makakamit nyo ang tagumpay. Wala kayong gagawin. Hindi kayo makikipaglaban. So, sumagot po ang Diyos sa kanila. So, magitan po ng hula ni Jezreel, ng prophetic word. At in-encourage sila, pinalakas, pinatatag ang kanilang pananampalataya laban sa kamay ng kanilang mga kaaway. So, ang pangyayaring ito ay isang mahalagang bahagis dito po sa ating kwentong binasa. So, ipinapakita nito ang kahalagahan ng ganap na pagtitiwala sa kabila ng mga pagsubok na ating hinaharap. Ilan na bang pagsubok ang ating kinaharap? May pagsubok ba tayong kinakaharap ngayon? Paano ba natin ito hinaharap? Kaya mo ba bang magtiwala sa Diyos? Kaya mo bang humarap sa Panginoon na may pag-amin na hindi ka umaasa kung kani-kanino? No? Yes, maaring gamitin ng Diyos ang paligid natin, pero ang pagtitiwala dapat ibinibigay lamang sa Panginoon. So, ang tawag po dito ay yung radical worship. Sabihin, napapanahon, naiiba, natatangi, hindi karaniwan, makabago. And it is one of the weapon sa warfare. May labanan silang kinakaharap. Pero ano ang kanilang ginamit na armas? Pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Di ba? That's why we worship God. When we read the Bible, mamaya ibabanggit ko sa inyo, paano ba talaga sinasamba ang Diyos? Yes, there's nothing wrong with the hymnaryo, yung nag-umaawit tayo with the hymn. Pero
Look at the Bible from the Old Testament up to the New Testament. Wala naman ako nakita dong may hawak silang mga libro habang umaawit. Ang hawak nila lahat, instrumento. At pag walang instrumento, when we read the Bible, mamaya mababasa natin, ang ginagamit nila kamay. Are you listening? Ang ginagamit nila kamay, ang ginagamit nila instrumento. Mamaya, babasahin ko po sa inyo. Ayaw akong maging spoiler doon sa akin. Mamaya, makita, ano ba yung ginagamit nila para sambahin ng Diyos? Okay? 2 Chronicles 18-22. 2 Chronicles. Lubuhod si Josaphat at ang lahat ng taga-Juda at taga-Jerusalem sa pagsamba sa Panginoon. Pagkatapos tumayo ang ibang mga Levita mula sa pamilya ni Kohat at Korah at nagpuri, take note, nagpuri sa Panginoon, ang Diyos ng Israel sa napakalakas na tinig. Pag sinabi malakas sa tinig, abay, di pasigaw yun, ano? Meron kang malakas sa tinig na pabulong, laging pasigaw, shout. Kaya nga pag when you read the Bible, shout to the Lord. Lagi binabagit ng Bible. Are you listening? Napala sa tinig. Sabi ng verse 20, kinabukasan ng maagang-maaga pa, pumunta sina Jehosaphat sa disyerto sa Tekoa. Habang naglalakad sila, huminto si Jehosaphat at nagsabi, pakinggan niyo ako, kayong taga-Juda, taga-Jerusalem. Maniwala kayo sa Panginoon ninyong Diyos at maging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang propeta at magtatagumpay kayo. Okay, verse 21. Pagkatapos niyang makipag-usap sa mga tao, pumili siya ng mga awit para mauna sa kanila. So anong gagawin naman? Sa nakakita kayo ng pupunta sa digmaan, ang nangungunay mga awit. Kaya nga, hindi po biro. Kaya nga, alam nyo, pag nagre-recruit po ang church na ito ng mga awit, ng mga tutugtog, talaga pong meron silang training at tinitiyak na sila i-prepare. Madali po ang magpatayo at magpaawit. Kung kayo marunong kumanta, pwede kang umawit. Pero, tandaan po natin, yan po ay frontliner sa labanan espiritual. From the very beginning in the Bible, kahit nung panahon ng Moses, even the time of the New Testament, ang pag-awit, ang pagpupuri sa Diyos, pagsamba, yan ay front sa labanan. Ibig sabihin, kapag ang kaaway ay may unang atakihin, ang unang atakihin yung nasa unahan. Tama ba? Di yata naintindihan ng iba. Siyempre, ang unang atakihin nasa sa unahan. At alam natin ang mga awit yan ay front. Alam natin yung word na frontliner. Nasa unahan. Para nung una yung mga nurses, doktor, mga barangay natin, yung mga frontliner yan. Kaya nga, kinilala natin silang mga bayanin sa kanaraang kasagsagan ng pandemya. Sapagkat, wala eh. Kahit ayaw mong pumunta, kailangan mong dumuti. Kaya nga, ang daming namatay na nurse, ang daming namatay na doktor. May mga namatay din mga barangay captains, mga konsihal ng barangay. Kaibigan ko nga ho, marami rin yung pastor dahil frontliner din. Dahil pag kayo tinawagan ng membro, papapray over, minsan hindi naman lahat ay may Zoom. Kaya, at minsan sila rin ang nag-aasikaso ng mga kapatiran na nangangailangan. Kaya marami rin pastor ang namatay. Dito lang po sa Batangas, mahigit pong 30 nung namatay nung pandemya. No? Sa buo pong Pilipinas, tinatayang mahigit 300. Yung pong sa Batangas naman, hindi naman lahat pastor yun, mga asawa ng pastor. Yung iba naman ay hindi naman lahat sa pandemic, pero may 30 pong namatay na pastor. Pero hindi lang yung mga doktor, mga sikat, mga kilala. Because they are frontliners. Anong kalaban noon? Pandemya. Anong kalaban noon? COVID-19. Pero this is spiritual warfare. Ang buhay Kristiyano po ay isa ring buhay na mayroong labanan. At ang kalaban natin, hindi natin nakikita. Gagamitin niya ang kahirapan, gagamitin niya ang sakit, karamdaman, gagamitin niya ang ano pa mang mga bagay para papanghinain ang isang mananampalataya. Gagamitin niya minsan ang asawa mo, kapitbahay mo, anak mo, magulang mo, no? Lalo pag hindi pa sila mananampalataya. Pero tandaan natin, hindi sila ang ating kaaway. When you read the Bible in Ephesians chapter 6, verse 12, from beginning verse 12, ano pong sabi ng Bible? Ang kaaway natin hindi tao, kundi mga espiritu na namamayani sa himpapawid. Ibig sabihin, mga spiritual being na ito ay ginagamit lamang ang tao. Ginagamit ang mga pangyayari. Pero ang susi dito ay hindi yung matalo mo yung tao. Ang susi, ang tunay mong kalaban dito, unang-una, ay ang iyong sarili. Papaano ka magtitiwala sa Diyos. Hindi wag mo awayin ang iyong asawa. Huwag mong awayin ang iyong kapitbahay. Huwag kang magalit doon sa mga
Sa ibang tao, yes, minsan may mga tao nakagagalit, pero dapat matuto tayong magpatawad. Sapagkat ang tunay nating kalaban ay hindi tao. No. Ang kaaway natin ay ang diablo, ang kanyang mga kampon, ang mga demon spirit. Hindi man natin sila nakikita, yan ang araw-araw nating kalaban. Nung una, madaling makilala. Lalo panahon mga albularyo, panahon ng mga manggagaway, mga magician, pero ngayon, hindi lang po yan ang ating kaaway. Kahit po sa mga syudad, ang malaki pong espiritu na kaaway natin ay yung daladala nating espiritu. No? Lahat po ng tao mayroong pa yung tinatawag na demon spirit in his heart, sa kanyang buhay. Kung hindi man ito namamayani, hindi man ikaw, pero meron tayong mga ego, meron tayong pride. Di ba? Kailangan alam natin paano ito ginagamit. Meron tayong, ang sabi nga ni Dr. William, meron tayong monkey sa ating pagkatao. Yung bang, pag nasaling mo yan, ako'y mabait na tao, pero huwag lang. Meron tayong ganon. Sino sa inyong hindi na nagagalit? Sino sa inyong hindi na sumasama ang loob? Meron tayo nun. Hindi po ibig sabihin, kasalanan lagi ang suma ang loob. Pero meron tayong something in our life na ito'y pag na-touch. No. Minsan ang kahinaan mo ay okay lang sa'yo, huwag ka lang magugutom. Yan. Ang kahinaan ng iba naman ay huwag lamang siyang dadayain. Sino sa natin matitiyak sa buhay na itong kahit minsan hindi tayo madadaya? Ang mandaraya po ang dami sa cellphone, ngayon nakaregister na. Huwag kayong umasa na dahil nakaregister na, titigil na ho yung mga manluloko, gagawa ng iba namang paraan. Sa FB, ang aking asawa, biktima ko na yan. Ginamit yung kanyang FB para mangutang kung saan. Mabuti wala pong nagpautang. Pero yung mga nasalina na nag-open din ng kanilang account, sa amin hong area, merong parang tinatayang may hindi lang 30,000 piso ang nakolekta nung gumamit nung mga number para lukuhin ang mga tao. Doon pa lang po sa aming area, ay yung pang iba pang mga area, milyon. At may mga nahuli ang ating NBI, ang CIDG, na isang bahay na naroon ang mga gadgets. Pero yan pala'y sindikato na walang ginagawa kundi gamitin ang technology para mandaya, para manloko ng mga tao. But ang tunay nating kaaway ay hindi lamang sila. Ang tunay nating kaaway yung mga espiritu na namamayani sa mundo na ito, na ginagamit po ang tao, ang sino man, kahit po sino ay pwedeng magamit ng kaaway. Yung circumstansya, pwede rin gamitin ng kaaway. Pero lahat ng tao din pwedeng gamitin ng Diyos para pagpalain ng kanyang mga anak. Amen? Are you with me? Mahirap pong maintindihan, but anyway, huwag nyo munang pilitin kung hindi nyo naintindihan. It's okay. Okay. So, ang estratehiya ni Josaphat, let's continue. Sabi, at nagsimula silang umawit. Ang estratehiya ni Josaphat para sa labanan ay kakaiba. Bakit? Nakakahamon, nakaka-inspire. Bakit? Inilagay niyang ang mga mangawit sa unahan. At humanap sila sa labanan sa magitan ng anong pong ginamit nila. Pag-awit, pagpupuri, at pagsamba sa Diyos. Imagine, sa akin nakakita ng labanan ng una-unay musiko. Una-unay mga manunugtog. Di ba? Ang madadali mga gitara, mga strings, tambol, turutot. Yun ang nauna. Ginagamit yan. Pero ito talaga, hindi lamang ito katulad sa pelikulang gumagamit ng sound para signal sa labanan. Ito'y talagang silang ginawang frontliner. Silang nasa unahan. Ay kung may pana, may sibat, sinong unang tatamaan? Ay di yung mga worshiper. No? Kaya nga po, hindi basta-basta talaga nagpapatayo. Kahit marunong ka man, kahit isang taong ka nang sumasama sa practice, ang kailangan dito ay kahandaan ng iyong buhay. Hindi ibig sabihin perfecto ka, pero yung handa ka, yung meron. Alaman mo ang iyong responsibility, alaman mo ang iyong commitment. Pag sinabing commitment, mabigat ho yung commitment, yung tinuro ng Panginoon, ang magmahal sa kanyang asawa ng higit. Ang magmahal ng higit sa kanyang asawa, sa kanyang anak, sa kanyang magulang, sa sino man, sa anumang bagay. Ibig sabihin, hindi mo dapat mahalin ang iyong asawa, ang iyong anak, ang iyong magulang, dapat nating mahalin. Pero dapat
wala tayong ibang mamahalin na unang-una sa lahat kundi ang Diyos. There is a time na magkakasabay. Paano kung may practice kayo, ikaw igagamitin sa pagsamba, biglang inayakag ka ng iyong mga kaibigan. Di ba? May birthday yan sa katabi ng iyong kapitbahay. Kapitbahay mo nakatabi pa. Naalala ko yung aking anak na maalam. Ako po ay mamimirthday yan, mama. Saan? Doon ho sa Ilaya. Sino ko may birthday? Yun hong kapitbahay ng aming kaklase. Tumawa na lang kami. Pambihira ito. Kala ko may birthday yung kaklase, yung pala kapitbahay ng kanilang kaklase. Ano pa yata yun eh, kapatid pa ng kanya, balik kaklase nung kanyang, yung kapatid ng kanyang klase, yun pa may birthday, ano? Hindi pa mismong kaibigan ng kanyang kaklase. So, kakaiba. At habang sila nagpapasalamat sa Diyos, habang sila nagpupuri, itinuro sa kanila ng Diyos ang isang hindi pangkaraniwang mangyayari. Ang tawag natin doon, signs and wonders. Sa Tagalog, kababalaghan. Alam niyo, pag sinabi dito sa Pilipinas sa kababalaghan, parang ang titing natin yung mga engkanto. Pero alam niyo ba, ang Diyos ay gumagawa rin ng mga, sabi kababalaghan, hindi karaniwang bagay. Sa kababalaghan. Hindi natural, extraordinary na bagay. Sa English, mas magandang pakinggan. Pero pag tinagalog, kababalaghan. Okay. So, ang ganitong uri po ng radikal o isang kakaibang pagsamba ay higit pa po sa pagkakaroon ng mga ritual na nagpapakita po ng kanilang pananampalataya. Higit pa ito sa mga ritual na ginagawa. No, ang pagsamba po ito ay free, ito ay malaya. No? Wala sinabing sumamba lamang na ikaw lagi nakatayo. Wala po sinabing bawal kang ngumiti. Wala man sinabing lagi kang nakangiti. So ito'y free, ang banal na espiritu ang nag-uudyok sa tao. Alam ko sa inyo hindi ito naintindihan. Yung iba sa inyo, hanggang ngayon may question, ano ba yung speaking in tongues? Ang speaking in tongues, hindi po ito sinasaulo. Hindi ito pinag-aaralan. Walang libro na ikimagbabasa nito. Ito'y ibinibigay ng banal na espiritu. And the moment you open your mouth, kapag dumating sa iyong Holy Spirit, siya ang magbibigay ng iyong sasabihin. Hindi ito pinag-aaralan, ito'y kaloob. Ngayon, sabi ni Pablo, nung una nagsasalita ako, ilan lamang mga... Pero habang nagtagal, ito'y pinapractice. Ganon din po ang pananampalataya. Lahat tayo tumanggap ng pananampalataya sa Diyos. Pero kailangan mo itong i-ersisyo, i-practice upang lumago ang iyong pananampalataya. At ang isa pong pagpapractice ito ay, una, pakikinig ng salita ng Diyos. Pagsunod sa pinapagawa ng Panginoon. Pananalangin. So maraming practices ang pananampalataya. Okay, let's continue. So, ang ganitong uri po ng radikal na pagsamba ay higit pa po sa pagkakaroon ng mga ritual na nagpapakita ng isang tao na may pananampalataya. At ito po ay may kaugnayan sa kapangyarihan ng Diyos. No? Ang kaugnayan nito sa ating buhay ay maliwanag ng ating pagpupuri at pagsamba ay hindi lamang simpleng gawain. Nakatulad ng iniisip ng iba, bahagi lang ito ng aming church service. Kailangan namin may praise and worship, may kanta, no? Dito po sa atin ang praise, ito po'y kanilang kung paano po ang pastor naghahanda ng mensahe, isang linggo, ilang araw, may gabi nagpupuyat na nanalangin. Ganun din po ang ating, actually, madali lang naman pong pag-aralan ang pagtugtog at pag-awit eh. Pero yung pong gamitin ka ng Diyos upang bumaba ang banal na espiritu, upang madala mo ang mga tao sa tamang pagsamba, it's another thing. At kailangan mo ng patnubay ng banal na espiritu. Kailangan mo nakahanda ng puso. Kailangan mo ng mapapakumbaba. Alam niyo po ba, yung ating mga worship team, yan po hindi ganun kaaktibo sa kanilang mga school dati. Hindi sila aktibo. May isa nga humahiyain. Yung ating mga young people, at yung mga tumatayo dito, nagugulat nga iba, nakatutuwa naman at di yan inasayaw. Ay, sa school nga hindi mapasayaw. Sa bahay nga hindi nga nahimig. Pero, pagdating po sa Diyos, yun talaga ang kayang gawin ng Panginoon. Pagdating sa Diyos, wala dapat pride. Wala dapat reserbasyon. Kung kailangan itaas ang kamay, itaas ang kamay. Kung kailangan pumalakpak. Di ba? Di ba? So, pag tayo ngayon natutuwa sa artista, napapalakpak tayo. How much more? You clap your hands, hindi para sa kanino man. Kaya ka pumapalakpak, hindi para sa iyong katabi. Pero ito'y tinuturo ko, sabi ko nga sa mga mananampalataya, dalawang bagay kung bakit mo itataas at ipapalakpak iyong kamay. Una, para sa Diyos. Pangalawa, para kanino? Para sa iyong katabi, lalo na kung bago yung dumadalo. Kasi kung ikaw'y matagal nang dumadalo, ikaw
hindi napalakpak. Hindi na matututunan sa iyo ng mga dami. Ito nga, matagal na akong nakikita sa church, di mo napalakpak eh. Di ba? Kaya sabi ko, dalawa ang dahilan. Para sa Diyos, para sa nasa likuran mo. Kasi yun nakakakita sa iyo eh. Are you with me? So, the miraculous outcome and abundant blessing. No? Ang kaganapan ng milagro at kasaganan ng biyaya. 2 Chronicles 23 to 30, nilusob ng mga Amonita at Moabita ang mga sundalo ng mga tagabundok ng Seir at nilipol silang lahat. Sinong nilusob nila? Seir. Ano yon? Eh dapat coalition nila yun eh. Kakampi nila dapat nung time na yan. Pero sila ang nilusob. Di ba? Nilusob nila. Pagkatapos silang pumatay, sila naman ang nagpatayan. Sabihin nyo magkakakampi-kampi, yung mga coalition, sila yung naglaban-laban. Pagdating ng mga sundalo sa Juda, sa mataas na bahagi ng disyerto, nakita nila ang mga bangkay ng mga kalaban nila, nakandusay sa lupa, at wala na lahat buhay. Hallelujah! Kita natin kung anong kayang gawin ng Diyos. Kaya ano po nangyari doon sa COVID? Ang daming variants, hindi na malaman. Ano nangyari minsan sa... Alam ko ang iba sa inyo yung mga ganito mga testimony. Pero always trust in God. Ang sino mang kaaway, magslaban-laban man sila, magsama-sama man sila, kapag sinamahan tayo ng Diyos, ang labanan ay para sa Panginoon. Hindi ito ating labanan. Amen? Ano nangyari sa mga kalaban ni na Josaphat? Sila ang nagpatayan. Nakahandusay lahat ng mga kaaway. Sabi po ng verse 25, kaya't pinuntahan ito ni Josaphat at ng mga tauhan niya at sinamsam nila ang kanilang ari-arian. Namatay ng kaaway, may nakuha pa silang kayamanan. Imagine ha? Di ba sabi ng Bible, the wealth of the wicked are belong to, ang sabi ng Proverbs, to the righteous. Kaya okay lang. Kung panahon ng iyong wala pong masamang magtrabaho, magsikap, maghanap buhay, sapagkat tayo binigyan ng Diyos ng kamay, ng talento, anumang bagay, para gamitin natin para tayo mabuhay. Pero tandaan po natin, time will come, lahat ng inipon ng mga taong masama, yan ay mawawala sa kanila. At kanino po ibibigay ng Diyos? Sabi, sa mga taong matuwid. There's a time. Hindi lang po sa kabilang buhay, no? Nung nagsimula po ang ating gawain dito, wala nga ni isang may sasakyan eh. No? Ang bubong tumutulo, lahat, wala. Ang instrumento ang tawag po ng iba sa Batangas, pagulpol. Ibig sabihin, kinatyaga nga lang. Wasak ang gitara, ang tambol ay pasirana, ang upo ay nakakasakit ang upuan. Pero dahil may mga umupo, may mga dumalo, napaupo po doon sa upo ang nakakasakit, sumunod na linggo, yung dumalo nagpadala ng mga bagong silya. Tapos tumutulo, may nagbenta ng lupa, binagbigay ng 30,000, Pastor, bahala na kayo ipagpagawa nyo para magkaroon tayo, nagpagawa ng bubong. So, hanggang sa, dahan-dahan, hanggang sa, may nagbigay ng lupa, may nagbigay ng pampagawa ng pambubong lahat, at hanggang ngayon, patuloy na ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya. At hindi lamang ito sa Diyos, hindi ito mangyayari kung hindi pinagpapala ang mga anak ng Diyos sa lugar na ito. Sapagkat hindi naman tayo humingi kahit kanino. Wala naman tayong sinulatan o hiningang politiko. Kung mayroon naman nagbigay, hindi tayo humingi. Kinusa lang nila. Pero karaniwan, tayo ang ginamit ng Panginoon. That's the miracle of God. Kung isipin natin paano nangyari, sinadya ng Diyos mangyari na ikay pagpalain upang patunayan na siya ang Diyos na makapangyarihan. Amen? Hallelujah! Let's continue. Verse 25, pinuntahan ito ni Josaphat at sinamsam ang kanilang ari-arian, marami sa kanilang nasamsam na mga gamit, mga damit. Babay, dahil pa nag-SM dito. At iba pang mahalagang bagay na halos hindi na nila madala. Grabe Inabot sila ng 3 araw sa pagsamsam dahil sa sobrang dami ng mga ari-arian. Yung hakot bahay, 1 araw lang naghahakot yun. Ito 3 araw. No? Nang ika-4 na araw, nagtipon sila sa lambak ng Biraka, kung saan nagpuri sila sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit tinawag itong lambak ng Biraka hanggang ngayon. Sabi ng verse 27,
Pagkatapos bumalik sila sa Jerusalem, na pinangunahan ni Josaphat, masaya sila dahil pinagtagumpay ng Panginoon sa kanilang mga kalaban. Pagdating nila sa Jerusalem, dumiretso sila sa templo ng Panginoon at tumugtog ng mga alpa, lira at mga trumpeta. See? Okay? Nang marinig ito ng lahat ng kaharian, kung paano nakipaglaban ang Panginoon sa mga kalaban ng Israel, natakot ng kanilang mga kaaway sa buong paligid. Nakita nila, ang Diyos ay kasama nila. Ano lang po ang ginamit ni na Josaphat? Pagpupurit, pagsamba sa Diyos. Pagsigaw, paggamit ng mga instrumento. Hindi sinabi ng Diyos, ihanda nyo ang pana, ihanda nyo ang sibat, ang inyong mga tabak. Ang pinanda sa kanilang instrumento, pinanda sa kanilang tinig, ang kanilang buhay, na kailangan nyong sumamba sa Diyos. Are you with me? Verse 30, kaya't may kapayapaan sa kaharian ni Josaphat dahil binigyan siya ng kanyang Diyos ng kapayapaan sa kanyang paligid. And they live happily ever after. Bakit? Because they know how to praise and worship God. Maging ito may radikal, hindi man ito karaniwan, dahil sila'y marunong magpuri at sumamba sa Diyos. Amen! So, wag niyo pong panghinawaan ang pagsamba sa Diyos. Alam niyo, lahat naman tayo po mayroong anointing, pero anointed po ang ating mga worshiper. At sila po ay sinisikap nilang disiplinahin din ang kanilang sarili. May mga bagay din silang pwede namang puntahan, pwede naman sila magsaya, pero sinasacrifice nila para lang makapag-practice, para lang po sa araw ng linggo. Di ba? Ginagawa nila ito. Yes. Hindi lang, para din sila mga pastor na kahit na minsan kailangan nilang mag-sacrifice. Ganun din ang lingkod. Hindi lang po naman worshiper. Anyone na may ginagampanan, kaya nga po sa ating church, ang ating pangitain, lahat ng ating mga dumadalo ay maging membro at ang lahat ng miyembro ay maging mga manggagawa ng Diyos. Maging worker. At ang pagiging worker ng Diyos, ang pangunahin pong kailangan dyan, meron kang commitment. At alaman mo ang iyong responsibility. No? Hindi mo ito basta iiwanan dahil alaman mo walang ibang gagawa nito kundi ikaw. At alam mo, ikaw ang tinalaga ng Panginoon. Di ba? Are you listening? Hindi ko nga po alam, although nothing wrong ha, pero minsan hindi po kayo ang tinutukoy ko, wala dito. Minsan sa mga kaibigan ko sa labas, kahit po mga pastor, pag kami merong mga meeting, kasundo kami every ganun may meeting, minsan may magte-text, pastor, pasensya ka na, hindi po makakadalo, ako lang may pupuntahan. Sabi ko, no worries. Kung talaga mahalagang pupuntahan mo, wala kang kasalanan, mahalaga pala eh. Alaman mo yun, kumbaga sa pastor ka naman eh. So, kung mas mahalaga yun, edi yun ang unahin mo. Di ba? Are you listening? Mahalaga pala eh. Minsan pastor, ako po mamaya mga kalagitnaan, mayroon pong tatawag sa akin, baka pumapansin niyo ako lalabas, may tatawag ko sa akin kasi may iaabot. Don't worry. No worries. Kung tutusin, hindi mo naman kailangan, doon ka magpaalam doon sa usher dahil sila makapapansin sa'yo. Pero wala dapat tayong alalahanin. Ang importante po, alam natin ano ang ating commitment, ano ang ating responsibility. Yes, we have a responsibility as church, pero alalahan natin kapag tayo may mga membro po tayo na hindi makadalo pag Sunday. Bakit? Kasi Sunday minsan napapatapat ang kanilang klase, ang kanilang trabaho at naintindihan natin yun. Walang dapat silang alalahanin. Ang nakalulungkot yung Sunday, kaya hindi nakadalo, tinanghali ng bangon. No? Kaya hindi nakadalo, maglalaba lang. Pwede maglaba naman sa hapon. Yun ang mga nakalulungkot lang, di ba? Pero yung mga trabaho, importanteng bagay. Minsan, pastor, ako po ay magbabantay sa ospital. Abay, unahin mo yung ospital. Yung pagsamba, pwede pa sa isang linggo. Pwede ka naman mag-Zoom. Ay, pag wala nagbantay sa ospital, baka mabilaukan yung pasyente, masisi ka. So, naintindihan niyo po ba ibig ko sabihin? So, it's about commitment, it's about responsibility. And you must know your commitment. You must know your responsibility. Hindi lamang po ang responsibility natin ay isang bagay. Kailan alam mo ang responsibility mo sa iyong magulang, sa iyong asawa, sa iyong anak, sa Diyos, huwag mong agawin ang para sa Panginoon. Huwag mong agawin ang para sa iyong asawa. Hindi lahat ng oras ay meron ka ring space para sa iyong anak. May space ka pa sa pag-aaral mo, sa iyong work. Are you listening?
Di ba kung tutuusin, ang iba sa inyo may work, ang iba sa inyo may tindahan, pero we sacrifice every Sunday. Pero, kasi po, although hindi po ako against doon, may mga kaibigan akong sabi nila, ay paglinggo kami, pastor, talagang totally, hindi na kami nagbubukas ng aming negosyo. Hindi ko man po sila kinokontra, pero ano ba mang gagawin mo sa hapon? Kung pwede ka naman magbukas, kaysa naman kinakatunga nga doon sa bahay, hindi ka naman maghapon magbabasa ng Bible, unless maghapong mayroong gawain, okay, it's up to you. Pero, alam naman natin, kaya nga po sa ibang bansa, lalo na po sa, hindi po nakarating sa South Africa, pero sabi nila, ganun doon ang kultura doon. Pero sa Malaysia, ganun din. Pag sinabi noon, 9 o'clock ang gawain, 9 o'clock na doon ang mga tao. At pag sinabi nila doon, 11 o'clock matatapos sila, 11:30 maximum, wala talaga naalis. Pero pag inabot ng 12, makikita nyo may mga ilang aalis na yan, kahit hindi pa tapos ang service. Kasi ang sabi sa akin, Dr. William, kasi nagbigay ka ng oras, ang mga yan ikay may mga appointment. Hindi sila namamaalam ba silang lalabas? Kasi may oras yung kanilang pananambahan. Lampas sa oras, may mga umaalis talaga. Kaya doon ko natutunan yung kahalagahan ng integridad sa oras. Mahalaga rin yun. Sabihin po natin integrity. Okay. Let's continue. Ang kwento po ay nagtatapos sa himala na nagbubunga ng kalituhan at kung tawagin ko siguro, ang mga kaaway nila na baliw. Bakit baliw? Saan nakakita na kayo makakakampi kayo naglaban-laban? Mga siraulo lang na gumagawa. No. So, nagbunga ito na, yung kanilang pagpupuri sa Diyos, nagbunga ng kalituhan at kabaliwan sa kanilang mga kaaway. Di ba? Bakit? Kasi ginabayan sila ng Diyos. At bilang tugon ng Panginoon, tinugon ng Diyos ang pagsambang ginawa ng Juda. Ang ginawa ni na Diyos sapat. Hindi lamang sila naligtas, kundi natagpuan pa nila ang kanilang mga kalaban na wala ng buhay. No? At hindi lamang yon, ang lugar punong-puno pa ng kayamanan. Hindi nga sila magkandututo sa paghakot. Inabot ng 3 araw bago mahakot lahat ng kayamanan. No? Hallelujah. Ipinapakita po nito ang isang radikal na pagsamba. Kung ano ang kayang itong gawin sa ating pakibakang espiritual. Na kapag tayo'y sumasamba at nagpupuri sa Diyos, yung biyaya na higit pa po sa ating inaasahan ay pwedeng gawin ng Panginoon. Amen? Alam niyo sa buhay na ito, hindi lang naman po, marami tayong labanan, pero hindi lahat ng labanan na maaari mong sasalihan ay maaaring ikaw ay maging winner. Halimbawa, sports. Ngayon, malapit na yung election. Politics, ano pa ba? Mga contest. Di ba? Marami rin tayong kapatiran sumasali dyan. Hindi naman ibig sabihin Kristiyano kayo, pag pe-pray mo, mananalo ka na eh. Siyempre, kahit naman Kristiyano kayo, paano kung mas magaling talaga sa'yo mag-basketball? So, pero ang tunay po na pakipagbaka natin ay hindi naman yung ikaw yung nagwagi doon sa sports o ano, kundi kung paano mo hinaharap ang mga sitwasyon sa buhay. Dahil yun ay pansamantalang labanan lang. Isang araw mapapalta na ulit ang champion. Mapapalta na ulit yung miss kung anumang miss yan. Ano? Yung contest nagbabago. Pero yung buhay natin, yung puso natin, yung ating kalooban, paano mo hinaharap ang anumang labanan, ito po ang tunay na labanan. Paano mo haharapin? Kasi may mga taong nagtagumpay lalong nalayo sa Diyos. Di ba? Nagtagumpay sa labanan, dahil sa kanyang tagumpay, sumikat, nalimutan na. Di ba? Remember doon sa Bible, doon sa TikTok, yung sumikat, yung yumaman, dati siyang worship leader, ano pa? Active, nagtuturo sa mga bata, magandang babae, yumaman, pinagpala. Sabi niya, gagamitin ko sa pagbibigay, nagbibigay sa gawain, pero nalimutan lang sumamba. Napabayaan ang kanyang ministry, napabayaan ang maraming bagay. Ano nangyari? Napabayaan pati kanyang sarili. Nakasakit, namayat, nakakanser, at namatay. Pero bago siya namatay, mabuti, nakapagnumbalik siya sa Diyos. Nang hinamat namatay ang kanyang katawan, naniniwala ako, naligtas ang kanyang kaluluwa. Pinatawad siya ng Diyos. Pero, sana mas marami pang panahon, nagamit siya ng Panginoon. And God's will, magamit tayo ng Diyos sa mas marami pang bagay. Amen? Are you with me? Sa magitan po ng pagpupurit pagsamba, ano po ang mga pamamaraan na pwede natin gawin? Mabilis na lang po ito. Number 1, Awit 47 verse 1. Babasahin ko sa inyo. Kayong mga tao sa bawat bansa, magpalakpakan kayo, sumigaw sa Diyos ng may kagalakan. So ano sabi doon? Pumalakpak,
Marunong ba kayong pumalakpak? Pumalakpak nga ho tayo. O, para po sila. At sabi mo, sumigaw. O, para kay Lord, ha? Para kay Lord, ha? Huwag mo sa kapit. Huwag mo sigawan yung kaway. Ay! Sa Diyos lang dapat sumisigaw. Sabagay, minsan, ito yung ating kahinaan. Minsan, paggalit-galit kayo, masisigawan mo yung kinakaway. Ano? Minsan sa traffic, ano, papiyan! Magbanewi! Pero dapat pala sa Diyos natin ginagamit yung ating tinig. Ano? Yung ating palakpak. Hindi sa pananakit ng kapwa, kundi ginagamit natin para kay Lord. Diba? Sumigaw. Ano pa sunod? Sabi ng awit 149 verse 3. Ano nakalagay doon? Sumayaw! Magpuri sila sa Kanya pamamagitan ng pagsayaw. At tumugtog sila ng tamburin at alpa at pagpupuri sa Kanya. Sumayaw! Ito'y paraan ng pagsamba. Yung iba nga po gumagamit pa ng kung ano ng mga uniforme. But ako, okay lang sa akin kahit hindi tayo naka-uniforme. Kahit wala tayong mga tamburin. Pero mahalaga, pwede naman tayong sumayaw sa Panginoon. Sino ba naranasan nyo na kayo nanalangin mag-isa sa kwarto? Sumasama nagpupuri, kayo ay sumasayaw. Di ba pag may nakasilip sa inyo, nasisira ka ng ulo, sumasayaw ka mag-isa. Pero sa tingin ng iba, yun ay kabaliwan. Pero kung ginagawa mo ito para sa Panginoon, sinasayawan mo ang Diyos. Ikaw ay nag-aani ng tagumpay. Ano? Okay, let's continue. Awit 150. Tingnan po natin ito, 150. Purihin ang Panginoon, purihin niyo ang Diyos sa Kanyang templo. Purihin niyo siya sa langit na Kanyang matibay na tirahan. Purihin niyo siya dahil sa Kanyang dakilang mga ginagawa. Purihin niyo siya dahil sa Kanyang kapangyarihang walang kapantay. Purihin niyo siya sa magitan ng pagtugtog ng kulang pa nga tayo, wala pa tayong trompeta, ano? Pero sabi ko nga kay John Lloyd, nasa ba si John Lloyd? Yun! Sabi ko, marunong ka bang tumugtog ng mga turutot o mga saxophone? Sabi ko, siguro, nag-aaral daw siya. Sige, gusto ko isang araw, may tumutugtog dito ng, yes! Kay Dr. William na siya, mayroong sa saxophone doon. Hindi dahil nanggagaya tayo. Pwede namang, yung iba may silindron, ano man, hinihipan. Sabihin po ito, yung mga instrumentong hinihipan. Trompeta, ano pa? Purihin siya sa magitan ng mga alpa at lira, strings, gitara. Sabi, hindi ka kami gumagamit ng electric guitar, bakit? Sa Diablo ikayan. No. Ang bumili na rin, hindi ang Diablo, ang bumili na rin mga member natin. Paano naging sa Diablo ang may-ari? Electric. Ano kung electric? Hindi ba yung organ, ang original na organ, hindi naman ho electric. Pero ba't sila gumagamit ng electric organ? What's the difference? That's technology. Yung ang drums natin ngayon, pag pinukpukmot, walang kuryente, hindi yan tutunog eh. Kasi pati tambol ngayon, hindi kuryente na. Di ba? So, common sense. Sabihin po natin, common sense. Purihin siya sa magitan ng mga tamburin at mga sayaw. Purihin siya sa magitan ng mga instrumentong may kwerdas at may plauta. Yan nga, unulit-ulit. Purihin siya sa magitan ng mga matutunog na pumpyang. May pumpyang, yung cymbals. Lahat ng may buhay ay magpuri sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Sabi nga doon, lahat ng may buhay. Sino po dito ang buhay? Lahat. Kahit aso, kahit mga halaman. Sabi ng Panginoon, kapag pinagbawalan mo silang magpuri sa akin, pati halaman, pati mga bato, papayag ba kayo na yung bato magpupuri sa Diyos, kayo hindi? Di ba sabi ni Jesus, kung hindi nyo sila papayagang magpuri sa akin, pati bato magpupuri sa akin. Dahil lahat ng nilikha ng Diyos, dapat awitan, purihin, sayawan ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ito pa, medyo controversial pa rin ito hanggang ngayon. 1 Corinthians 14 verse 2. Ang taong nagsasalita sa ibang wika ay hindi natutunan ay pag-usap hindi sa tao kundi sa Diyos. Dahil wala namang nakaunawa sa Kanya. Nagsasalita sa hiwaga sa tulong ng banal na Espiritu. So, pagsalita sa ibang wika, pwede rin. Singing in the Spirit, sabi ng Bible, umawi kayo sa Espiritu. Singing in the Spirit or speaking in tongues, pwede rin. So, ito'y paraan din ng pagpupuri. Pang-apat, umawit ng may pasasalamat. Colossus 3:16, itanim ninyong mabuti sa puso ninyo ang mga aral ni Kristo. Palalahanan at turuan ninyo ang isa't isa ayon sa karunungan kaloob ng Diyos. Umawi kayo ng mga salmo, himno, ayan, kasama yung himno, salmo, at iba pang awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos sa puso ninyo. Ang pagpupuri po ay galing sa puso. Hindi lang ito sinahulog.
naalala ko po, Sister, Libring nga bang pangalan nun? Tatay ni Brother Fred. Doon sa nakakilala. Libring. Patay na. Pero naalala ko lang ho. Yun po ay, nung dumadalo, ang church po, may church po na kami noon sa Ila, bago po napapunta dito. Yun po ay sa unahan. Leading. Yun po ay sa unahan talaga umuupo. Kahit po late dumating, pagamat hindi man nalilate siguro. Pero sa unahan yun uupo. Kaya meron na yung upuan sa unahan. Doon, kahit anong gawain, gusto na sa unahan. Kasi, ang isang dahilan, dahil wala pa po naman noong mga slide projector, wala pa po ng mga LED, wala pang projector. Ang ginagamit po ng kartulina o yung mga Manila paper, sinusulat lang po para mabasa niya. Siyempre, dumating ang time na may mga English na akong kinakanta. At hindi ko malilimutan, talagang makikita nyo, lagi siyang umaawit sa Panginoon. Pero napag-alaman ko, ni isa palang kanta kahit Tagalog, walang saulado. Wala siyang saulo. Pero makita nyo, tuwing praise and worship, bumubuka lagi ang labi niya. Kahit English, bumubuka ang labi. Kahit Tagalog, akala ko sa Tagalog. Pero hindi pala niya saulado, kahit isang kanta, wala siyang saulado. Pero, marunong siyang sumamba sa Diyos. Kasi kanya hindi masaulo, hindi niya pala nababasa. Hindi pala siya marunong halos magbasa. Ang pagpupuri at pagsamba sa Diyos, hindi lamang dahil ito'y sa ulado mo, inaawit mo, ito'y nasa sa puso. Ito'y buhay natin. Ang pagsamba ay buhay natin. Amen. Are you with me?